Kung ang mga mayayaman ay merong tinatawag na financial tip, hindi naman papatalo ang mga mahihirap dahil meron din silang tinatawag na financial trip. Siya si Johnny Reyes na nanalo noong April 2008 ng jackpot sa loto. At ito ay tumataginting na 14 million pesos. Ngunit ang nakakapanghinayang ay naubos lamang niya ito sa loob ng 3 buwan. At nagkaroon pa siya ng napakaraming utang. Ano nga ba ang financial trip ni Johnny kung bakit niya dinanas ang mga ito? Number 1, inuuna ang liabilities o luho. Noong pagkapanalo ni Johnny ay bumili agad siya ng bahay at sasakyan imbis na magnegosyo o di kaya i-invest ang kanyang pera sa mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng income. Number 2 ay ang rising expenses. Ang mga mahihirap kapag nag-increase ang kanilang income ay pinapataasan din nila ang kanilang mga expenses. Kung ang mga mayayaman ay live below their means, ang mahihirap naman ay above their means o ang ibig sabihin ay gumagasto sila ng higit sa kanilang kinikita. Number 3, umaasa sa tulong ng iba. Ang pagtulong ay hindi masama, ngunit ang iba ay ginagawa na nila ito ng pagkakakitaan at umaasa na lang sa tulong ng iba imbes na magtrabaho o di kaya dumiskarte sa buhay. Ang hindi maganda pa dito ay ang itinulong mo ay ginastos sa luho at bisyo. At kapag naghirap ay sisisihin ang gobyerno. Number 4, magpa-impress sa mga tao. Ito ay isa sa financial trip ng mga mahihirap na naghihila sa kanila pababa. Ang mga mahihirap ay mahilig bumili ng mga bagay-bagay na hindi naman kinakailangan at maghanda sa mga okasyon gamit ang inutang na pera para lamang makatanggap ng puri ng iba. Number 5, gumastos ng wala sa plano. Maraming mahihirap na tao na may financial trip na kung saan ay gumagastos ng wala sa plano. Minamaliit ng isang taong may poor mentality ang pagdala ng listahan kapag bibili ito sa palengke. Hindi nila alam kung gaano kahalaga na planuhin muna ang mga bibilhin para mabudget ng maayos ang kanilang pera at hindi gumastos ng lampas sa kanilang kinikita. I-review natin ulit ang 5 financial trip ng mga mahihirap kung bakit sila nananatili sa kanilang sitwasyon. Number 1, inuuna ang liabilities o luho. Number 2, rising expenses. Number 3, umaasa sa tulong ng iba. Number 4, magpa-impress sa mga tao. Number 5, gumastos ng wala sa plano. Saan sa 5 ang meron ka? I-comment below at hindi pa huli para baguhin ito.